Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca de Aguilar. Ito po ang aking Day 130 devotion para sa ating 365 daily devotion. Pinamagatang ligtas na ba ang mga mahal mo sa buhay? Ang topic po natin ngayon ay gospel call. Sabi po dito yung concept na gospel call. The gospel call is God's gracious invitation to all people to repent and believe in Jesus Christ. It is also called the external call because it comes through human preaching, teaching, or sharing of the gospel. While not everyone responds with faith, the call itself is genuine and universal. God desires that none should perish, but all come to repentance. At ang Bible verse mo natin matagpuan sa Romans chapter 10 verse 14 to 17. Sabi po dito, How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Tagalog po. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, okay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ibinalita? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. At ang teachings po natin ngayon ay number 1, it is our task to share the gospel. Ito po, bilang mga mananampalataya natin, Panginoon, task natin to na parang kailangan natin gawin na i-share sa buong nation, diba? All the nation, na i-share natin sa iba't ibang tao yung gospel na ating Panginoon, na parang alam natin na lalo na magbago pa lang tayo, na hindi naman tayo inaano agad na sa pangkaramihan mo na agad siya i-share. Parang step by step siya, at least kahit paano umuusad ka na sinishare mo yung gospel niya araw-araw sa iba't ibang tao. Kasi task natin yun. Number 2 po, it is God's task to convert the people. Ito naman po, parang task naman ito ng ating Panginoon na i-convert yung mga tao na mapalapit sa Kanya or sa Kanyang Ama, na panampalatayahan siya, diba? At magpuri sa Kanya. Number 3 po, it is love that shatters the heart of stone. Ito po, walang matigas na puso sa parang walang matigas na puso pag binigyan mo ng pagmamahal, ng buong pagmamahal na katulad ng ating Panginoon. Walang matigas na puso sa ganung pagmamahal na katulad ng pagmamahal na binigay sa ating Panginoon. Kaya makapangyarihan din yung pag-ibig, kasi madami din pwedeng mangyari pag natamaan ka ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon, at pag-ibig na ipinadama niya sa atin. And application naman po, paano tumapay sa ating buhay. Learn the gospel message. Ito po, aralin natin natin yung gospel, yung message ng gospel lang, hindi lang basta natin na ibinasa. Ganun, kailangan din pag-aralin din natin kung ano ba talaga yung gusto
nung iparating ng gospel yun sa atin. Kasi bawat gospel ay may ano siya, may kaakibat na tungkulin at meaning. Number 2 po, share the gospel with persistent love. Ito po, pag mag-share tayo ng gospel sa ibang tao, syempre sama natin ang pagmamahal. Dahil you can never go wrong with love eh. Kasi diba, parang walang madagas na tinapay sa pusong nagmamahal talaga. Na parang pag nagmahal ka talaga, lalo na kung yung katulad ng way na pumamahal natin Panginoon, for sure, kahit gano'n pa katigas yung puso yan, kung gano'n mo siya mahalin, lalambot din yan sa iyo. Lastly po, pray persistently for your loved ones. Ito po, i-pray po natin yung mga mahal natin sa buhay na consistent, ganun. Pag-pray natin sila na sa palagi, lagi natin i-include sa prayer yung mga mahal natin sa buhay. Kasi siyempre, kailangan natin sila hingian ng guidance, hindi lang din yung puro needs natin o hindi lang yung puro sarili natin. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa ating